Mula ng ma-cite in contempt at i-detain sa Senado ang lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Kilario, nagsimulang mag-alisan ang mga kasapi ng grupo sa Sitio Kapihan. Para sa update, live na magbabalita si Gio Robles mula sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Alam mo, Cheryl, nakatayo tayo ngayon sa gilid lang ng outpost o assistance desk na itinayo ng PNP sa loob mismo ng Sitio Kapihan kung saan malapit sa mga bahay ng SBSI members. Kasabay niyan ay nakamonitor rin ang COMELEC sa lugar para matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan o SK election sa katapusan ng Oktubre. Sa unang pagkakataon, bumisita ang Commission on Elections o COMELEC sa Sitio Kapihan kahapon. Bagaman mas maluwag na ang labas-masok ng mga miyembro ng SBSI sa Sitio Kapihan, ayon kay Attorney Kimpi Canta, ang election supervisor ng COMELEC sa probinsya ng Surigao del Norte, hindi sila nagpapakampante. In fact, I'm a resident of Socorro. Isolated talaga yung lugar for the longest time. So, the part of the COMELEC, yan yung concern natin. Pagdating ng halalan, baka yung mga tao hindi free makaboto. Aabot sa 2,500 ang registered voters sa komunidad ng SBSI na may lawak na 3 hektarya. At nais din daw nilang matiyak na malayang makakapangampanya mga kandidato sa Sitio Kapihan. Because we know for a fact that the residents of Kapihan are voters of Barangay Siring. And in Barangay Siring, there are candidates. So as far as COMELEC is concerned, kailangan nating ma-check kung yung mga kandidato natin is pwede bang mga kampanya doon. So, maging mga bisita, mas maluwag na rin ang pagpanik sa Sitio Kapihan. Si Fredgie, tuwang-tuwa habang nag-aayos ng kanyang habal-habal bago bumiyahe sa bayan. Maluwag na sir, maluwag. Hiniling na rin daw ng PNP sa SBSI na wag harangan ang nag-iisang daan papasok at palabas ng sitio. Kaya ang boom barrier na ito hindi na raw ibababa para wala ng sagabal. Nasa mukha po nila, ang bakas po sa mukha nila yung kasiyahan. Sa ngayon, sinuspende ng DNR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement ng SBSI. May mga nilabag daw kasi ang SBSI sa terms and conditions nito, kabilang ang paghihigpit sa pagpasok sa lugar, paglalagay ng checkpoints, pagsasagawa ng pangmilitar na training. 2019 pa raw yan iniimbestigahan ng DNR pero hindi sumasagot ang SBSI rito. Hanggang sa ngayon, matipid rin sa pananalita ang grupo ng matanong sa issue. Sa programang One Balita Weekend, sinabi ni Edelito Sangco, tagapagsalita ng Task Force Kapihan at dati ring naging miyembro ng SBSI na ginagamit ngang dahilan ng grupo ang kasunduan sa DNR para manatili sa lugar. Pero taliwas daw ang ginagawa ng grupo. Nagkaroon ng rampant cutting ng mga trees doon kasi andun sila nakatira. At saka basta-basta na lang nilang binubutas yung mga linya ng tubig at their own will. So minsan sinasaway sila ng mga empleyado ng Socorro Water District at sinasabi lang nila na Diyos naman daw ang may-ari ng kalikasan. Wala pang tugon ang DENR pero mga pulis, heto lang ang nasabi. Because previously, according po sa mga lokal po dito na hindi kasapi po doon sa loob ng Kapihan community, is restricted po yung hindi membro na pumasok po doon. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Yun nga, Cheryl, no, kung si Socorro Mayor Risa Rafuncel Taruk-Timkang ang tatanungin, imposible na idao sa bayan ng Socorro ang Senate hearing. Aminado kasi si Mayor na wala silang kapasidad o hindi kaya nilang i-accommodate yung mga bisita na dadayo dito sa bayan ng Socorro. Pero sa ngayon naman, Cheryl, wala pang schedule na inilalabas ang Senado kung kailan nga matutuloy ang pagdinig dito sa Isla Bukas Grande, sa bayan ng Socorro na sakop ng Surigao del Norte. Balik sa iyo, Cheryl. Gio, yung sinasabi mong nagsibabaan, ito ba parang lumalabas na sign of freedom? Parang malaya na silang makakalabas-masok? Cheryl, nasabi na nga yan dati, no, na yung mga miyembro dito ng SBSI ay mahigpit nga yung pagpayag sa kanila na bumaba doon sa bayan.
same is true din naman sa mga kaanak nila na gusto silang bisitahin dito sa Sitio Capian. Pero simula nga nung nagpatupad ng checkpoint itong PNP mula sa Socorro Municipal Police Station at maging dito sa Socorro, sa Surigao del Norte Provincial Police Office ay mas naging maluwag na yung labas-masok both ng mga miyembro at maging ng mga bisita na gustong pumanik dito sa Sitio Capihan. May mga nakita nga tayo, Cheryl, noong isang araw pa o nitong weekend lang din, no, mga mini reunion ng mga miyembro sa kanilang mga kaanak. Cheryl. Magmula noong unang hearing, maraming detalye at nakamonitor sila, may mga gusto na bang tumiwalag or nabawasan ang suporta dito sa kanilang grupo? Alam mo, kabaliktaran, Cheryl, yung nangyayari ngayon ay mas naging malakas daw yung paniniwala ng ilang miyembro na nakausap natin dito nga sa grupo nila. Wala raw iwanan, yun yung base nga sa pakikipagkwentuhan ko nga sa ilang mga miyembro dito kanina, kagaya ni Mang Jack, kagaya ni Mang Lulito, na nila wala raw iwanan, mananatili sila dito sa Sitio Capian. Sa kabila nga din yan, Cheryl, no, na inilabas ng DNR na suspension order doon sa land agreement nila kung saan nakatirik itong komunidad ng SBSI. Kung sila lang daw talaga yung papipiliin ay ayaw na talaga nilang umalis dito at ayaw nila lang bumalik sa bayan. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.